Kumusta po kayo? Ako ang inyong doktor, at kasama sa paglalakbay tungo sa mas malalim na pag-unawa sa inyong damdamin at ugnayan upang muling pasiglahin ang apoy ng pagmamahalan na tila nahihimbing sa inyong katawan. May isang katotohanan na madalas ay hindi inaasahan ng maraming kalalakihan. Ang pinakamalaking kaaway ng pagsasama sa kama sa edad na middle age ay hindi ang paghina ng katawan, kundi ang paulit-ulit na gawain o routine. Ang utak ng tao, lalo na sa mga kababaihan, ay may espesyal na mekanismo. Kusa itong nag-o-off ng interes kung ang lahat ay masyado ng pamilyar at madaling hulaan. Magandang araw sa inyong mga Gino. Ako ang inyong magiging gabay sa paglalakbay na ito ng pagpapanatili ng alab ng pag-ibig. Sa loob ng maraming taon ng pagbibigay ng payo tungkol sa sikolohiya at kalusugang reproduktibo, hindi ko na mabilang kung ilang lalaki na ang lumapit sa akin at nagtanong, "Bakit tila malamig na ang asawa ko sa akin?" O, "Bakit ginagawa naman namin ang dati naming ginagawa pero hindi na ito katulad ng dati?" Ang sagot ay nasa dalawang salita: paulit-ulit na proseso. Alam niyo ba, ang utak ng isang babae ay parang isang sinehan. Kung gabi-gabi ay iisang pelikula lang ang ipinapalabas ninyo, iisang script ang sinusunod, at iisang bahagi lang ng katawan ang hinahawakan sa parehong pagkakasunod-sunod. Kahit gaano pa kaganda ang pelikulang yon, makakatulog ang manonood. Ang isang utak na naiinip ay naglalabas ng mga hormone na humaharang sa gana, na nagiging sanhi upang ang katawan ng babae ay maging matigas at kulang sa pakiramdam. Upang isalba ang sitwasyong ito, hindi natin kailangan na mahiwagang gamot. Ang kailangan natin ay ang tinatawag na batas ng sorpresa. Ang sorpresa ang pinakamabisang natural na pampasigla. Kapag ang utak ay nakakatanggap ng bago o hindi inaasahang bagay, agad itong naglalabas ng dopamine, ang hormone ng pananabik at kuryosidad. Ginigising nito ang mga nerve endings upang maging handa sa isang bagong karanasan. Ngayon, paano ba tayo makakalikha ng sorpresa sa paraang banayad, nagpapagaling, at hindi nakakaabala o nakakabigla sa masamang paraan? Una, baguhin ang simula. Maraming mga lalaking Pilipino ang nakasanayan ng simulan ang paglalapitan sa loob ng kwarto kapag patay na ang ilaw. Dahil dito, nagkakaroon ng pakiramdam ng paghihintay at kung minsan ay pressure sa asawang babae. Bakit hindi mo subukan mamayang gabi habang ang iyong asawa, tawagin nating si Maria, ay nagluluto ng hapunan o nagbabasa ng libro? Lapitan mo siya ng dahan-dahan mula sa likuran. Ngunit, huwag munang dumiretso sa mga sensitibong bahagi. Magsimula sa isang napakabanayad na yakap. Ipadama ang init ng iyong dibdib sa kanyang likuran upang maramdaman niya ang tibok ng iyong puso at ang iyong presensya. Pagkatapos, gamit ang iyong ilong, dahan-dahang haplusin ang kanyang batok, doon sa bahagi na may malalambot na hibla ng buhok. Huwag munang magsalita. Hayaan lang na maramdaman niya ang iyong mainit na hininga sa kanyang balat. Iyan ang unang sorpresa, ang hindi inaasahang presensya. Ginigising nito ang pakiramdam na siya ay pinoprotektahan, minamahal, at nagbubukas ng kuryosidad sa isipan ng isang babae. Ang ikalawang sorpresa ay matatagpuan sa indayog ng iyong mga kamay. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang paghawak sa katawan ng asawa na may iisang bigat o pressure lang. Kapag nasanay na ang utak sa tindi ng hawak, nawawala na ito ng talab. Ang batas ng sorpresa ay nangangailangan na marunong kang maglaro gamit ang iyong mga daliri. Isipin mo na ang iyong mga kamay ay parang isang banayad na simoy ng hangin. May mga sandaling dumadaloy lang ito ng napakagaan sa kanyang braso o sa kahabaan ng kanyang likod na nagbibigay ng pakiramdam na parang may banayad na kuryenteng dumadaloy. Ngunit sa sandaling masanay na siya sa lambing na iyon, baguhin ito sa pamamagitan ng mas matatag na hawak tulad ng paghawak sa kanyang baywang na may kaunting diin. Ang biglaang paglipat mula sa pagiging banayad patungo sa pagiging matatag ay magtutulak sa utak ng babae na magtanong, "Ano kaya ang susunod?" Ang estadong ito ng pag-aabang sa susunod ang susi upang mapanatili ang alab sa buong sandali ng inyong pagsasama. Marami ang nagtatanong sa akin, "Doktora, sa edad naming ito, hindi ba masyadong mapanganib ang sorpresa?"
Ang sagot ko ay, hindi. Ang sorpresa sa middle age ay hindi nangangahulugan ng mga kakaibang kilos, kundi ang pagiging matalinhaga sa pag-unawa sa emosyon. Halimbawa, sa halip na gamitin ang mga kamay na tuyo o magaspang pagkatapos ng trabaho, gumamit ng kaunting warm oil o simpleng pagkiskisin muna ang iyong mga palad hanggang sa uminit bago hawakan ang kanyang balat. Ang biglaang init na iyon ay isang mensahe ng pagmamahal at pag-aalaga na hindi niya inaasahan. Huwag kalimutan ang bahagi ng tenga at leeg. Dito nakasentro ang libu-libong sensory nerve endings, ngunit madalas itong napababayaan o minamadali. Sa halip na mga karaniwang halik, subukang bumulong sa kanyang tenga ng mga salitang matagal mo nang hindi nasasabi. Hindi kailangang maging masyadong madrama, sapat na ang sabihing, "Salamat dahil nandito ka sa tabi ko," o "Napakaganda mo ngayong araw." Ang kombinasyon ng bulong at mainit na hininga ay lilikha ng malakas na koneksyon hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Natutuwa ako dahil nakikinig ka ng may bukas na isipan. Ngayon ay mas palalalimin pa natin ang pagkontrol sa mapa ng pakiramdam upang ang batas ng sorpresa ay talagang maging mabisa. Ang ikatlong sorpresa, at nais kong bigyan ninyo ito ng pansin, ay ang katahimikang may malalim na kahulugan. Sa sandali ng paglalapitan, minsan ang pinakamalakas na tunog ay hindi ang salita, kundi ang hininga at ang mga sandali ng katahimikan. Habang ginagabayan mo siya sa pamamagitan ng mga banayad na galaw, subukang huminto ng bigla. Opo, huminto ng buo sa loob ng 5 hanggang 10 segundo. Kapag huminto ka, ang utak ng babae ay agad napapasok sa estado ng pananabik. Ang panandaliang paghinto na ito ang nag-uudyok sa sistema ng kanyang nerbiyos na hanapin at asamin ang muling pagkonekta. At kapag itinuli mo na, ang pakiramdam ay madudoble ang tindi. Iyan ang paraan kung paano natin nilalaro ang emosyon upang ang pagsasama ay hindi maging isang patag at nakakaantok na linya, kundi isang indayog ng mataas at mababang tono na puno ng atraksyon. Susunod, pag-usapan natin ang mga bahaging madalas makalimutan. Karaniwan, ang mga lalaki ay mabilis na nakatutok sa dulo o layunin. Ngunit itinuturo ng batas ng sorpresa na ang paligoy-ligoy na landas ang pinakamabilis na daan patungo sa puso at damdamin. Subukang galugarin ang mga bahagi na matagal mo nang hindi napapansin. Nasubukan mo na bang halikan ang kanyang mga palad? O dahan-dahang paglaruin ang iyong mga daliri sa pagitan ng kanyang mga daliri sa kamay? Ang palad ay isang bahagi na naglalaman ng malalim na tiwala at koneksyon. Kapag pinahalagahan mo ang mga kamay ng babae na kasama mo sa hirap at ginhawa, mararamdaman niya ang isang agos ng enerhiya ng pagpapagaling at pagmamahal na dadaloy sa kanyang buong katawan. At may isang sorpresa na madalas hindi napapansin ng mga kalalakihan, ang bahagi sa likod ng tuhod at sa kahabaan ng binti. Ito ay mga bahagi ng balat na manipis at sensitibo, ngunit madalas na nakatago lang sa ilalim ng kumot. Subukang gumamit ng napakagaang haplos ng iyong mga daliri mula sa bukong-bukong paakyat sa hita. Ang sorpresa sa lokasyon ng paghawak na ito ay magdudulot sa kanya ng banayad na panginginig dahil sa pagkamangha at saya. Sa edad na ito, maaring hindi na kasing bilis ang ating katawan tulad noong tayo ay nasa 20 anyos pa lamang. Ngunit ang ating mga kaluluwa ay mas mayaman na sa karanasan at pag-unawa. Huwag ituring ang inyong pagsasama bilang isang tungkulin na dapat matapos. Ituring itong isang piging ng mga pandama. Ang kaunting banayad na musika na lihim mong inihanda, ang bango ng lavender o scents sa silid, o kahit ang pagpapalit ng liwanag mula sa bumbilya patungo sa dim light o kandila. Lahat ng maliliit na pagbabagong iyan ay sorpresa. Sinasabi nito sa iyong asawa na, "Palagi kong iniisip ang iyong pakiramdam at gusto ko pa rin magbigay ng mga bagong karanasan para sa iyo." May isang sikreto sa sikolohiya na nais kong ibahagi sa inyo. Ang mga babae ay nagmamahal sa pamamagitan ng pandinig, ngunit sila ay nagbubukas ng puso sa pamamagitan ng pakiramdam ng seguridad. Ang batas ng sorpresa ay magiging mabisa lamang kung ito ay nakatanim sa pundasyon ng kaligtasan at paggalang. Kapag gumawa ka ng isang bagong galaw, pagmasdan ang kanyang reaksyon sa pamamagitan ng kanyang mga mata at hininga.
Kung siya ay naging mas relax, yan ay hudyat ng pagtanggap. Kung siya ay tila naninigas o nag-aalangan, bagalan ang kilos, bumalik sa mga yakap na nagbibigay katiyakan upang siya ay kumalma. Ang galing ng isang hamtong na lalaki ay nasa kakayahang malaman kung kailan susulong, kailan hihinto, at palaging kontrolado ang ritmo ng sorpresa. Tandaan natin, ang ating utak ay laging naghahanap ng bago. Kapag nagdala ka ng sorpresa, hindi lang pisikal na kasiyahan ang ibinibigay mo, kundi dinidiligan mo rin ang kaluluwa ng iyong katuwang sa buhay. Sinasabi mo sa kanya na kahit lumipas man ang panahon, ang inyong pag-iibigan ay nananatiling isang kapanapanabik na aklat kung saan ang bawat pahinang binubuklat ay naglalaman ng mga himala. Lubos kong pinahahalagahan ang iyong pagtuto. Papunta na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng sining ng pagpukaw ng interes sa pamamagitan ng batas ng sorpresa. Samahan mo akong buiin ang larawang ito. Ang huling sorpresa na siyang rurok ng emosyon ay ang pagbabago ng espasyo at psikolohikal na konteksto. Napansin niyo ba na pagkatapos ng maraming taon ng pagsasama, ang kama ay minsan ang nagiging simbolo ng pressure? Pressure na kailangang makatulog ng maaga o pressure ng mga alalahanin para sa bukas. Pinapayuhan ka ng batas ng sorpresa na subukang ilabas ang paglalapitan mula sa kwarto. Hindi sa literal na kahulugan na pumunta sa malayong lugar, kundi baguhin ang daloy ng damdamin sa loob mismo ng inyong tahanan. Subukang simulan ang isang malalim na pag-uusap sa ilalim ng madilim na dilaw na ilaw sa sala, habang magkasamang umiinom ng mainit na tsaa o kape. Kapag ang kaluluwa ay nadiligan na ng pag-unawa, ang mga hindi inaasahang haplos sa sandaling ito ay may napakalakas na talab. Subukan mong gamitin ang likod ng iyong kamay upang dahan-dahang haplusin ang kanyang pisingi hanggang sa dulo ng kanyang labi. Ang pagdampi ng likod ng kamay na mas tuyo at hindi kasing sensitibo ng palad ay lilikha ng isang kakaiba at bagong pakiramdam na kapwa-matapang at puno ng pagsinta. Iyan ang sorpresa ng iba't ibang uri ng haplos. Sa edad na middle age, ang mga kababaihan ay madalas na nakakaramdam ng insecurity tungkol sa mga tanda ng panahon sa kanilang katawan. Ang pinakamalaking sorpresa na maibibigay mo sa kanya ay ang paghanga ng walang dahilan. Kapag hinahawakan mo ang mga stretch marks o ang bahagi ng balat na hindi nakasingkinis ng dati, huwag itong lagpasan ng mabilis. Huminto doon ng mas matagal, gumamit ng banayad na halik upang painitin ang bahaging iyon. Ang sorpresa dito ay ang katotohanang pinahahalagahan mo ang mga bagay na nais niyang itago. Kapag ang harang sa isipan ay natibag ng pagtanggap, ang utak ng babae ay malawak na magbubukas ng pinto para sa pananabik. Ang huling sikreto upang mapanatili ang alab sa buong sandali ay ang ritmo ng hininga. Subukang gawin ang panuntunan ng hiningang nagkakaisa. Sa sandali ng pinakamalapit na ugnayan, kusa mong bagalan ang iyong hininga, gawin itong mas malalim at anyayahan siyang sumabay sa iyong ritmo. Ang pagkakasabay ng hininga ay lumilikha ng isang sorpresa ng espiritual na koneksyon na nagpapadama sa inyong dalawa na kayo ay iisa. Sa sandaling ito, hindi na lang dalawang katawan ang naglalapit, kundi dalawang kaluluwa ang nag-uugnay. Mga kaibigan, ang paglalakbay ng pagpapanatili ng alab ay hindi ang paghahanap ng bagong tao, kundi ang pagtuklas ng mga bagong bagay mula sa dati at kaisa-isang katuwang sa buhay. Ang batas ng sorpresa ay hindi nangangailangan na maging eksperto ka. Kailangan lang na ikaw ay isang asawang marunong magmased, makinig, at marunong maglagay ng puso sa bawat dulo ng iyong mga daliri. Huwag hayaang ang utak ng babaeng mahal mo ay mabalot ng pagkabagot. Palaging maging daluyan ng mga pinakabanayad na sorpresa upang ang bawat gabi ninyong magkasama ay maging isang bagong kabanata na puno ng inspirasyon sa inyong kwento ng pag-ibig. Simulan mo na ito ngayong gabi, hindi sa pamamagitan ng malalaking kilos, kundi sa isang banayad na haplos sa bahaging matagal mo nang nakalimutan. Naniniwala ako na ang apoy na iyon ay laging nandoon. Naghihintay lang ang isang simoy ng sorpresa mula sa iyo upang muling mag-alab. Maglaan ng oras upang mas kilalanin at damhin ang iyong asawa ng mas malalim sa bawat araw.
Huwag mag-atubiling ibahagi sa akin ang mga maliliit, ngunit magagandang pagbabago sa ugnayan ninyong mag-asawa.